Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong balita tungkol po sa XRP lawsuit laban sa US SEC. Ang kasong ito ay matagal na pong inaabangan ng crypto community. Hindi lang dahil sa epekto nito kay Ripple, kundi pati na rin sa kabuuang direksyon ng crypto regulations sa buong mundo. Ngayon, ang Ripple po ay nag-file ng panibagong hakbang upang tuluyang tapusin ang kaso na ito. Pero ano nga ba ang mga detalye? Ano po ang implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang XRP lawsuit ay nagsimula pa noong taong 2020 nang akusahan ng US Securities and Exchange Commission or SEC ang Ripple ng securities violations. Ayon po sa SEC, ang XRP kung saan ay ang token na ginagamit ng Ripple ay dapat daw pong ituring bilang isang security. Ang ibig sabihin nito, ang Ripple umano ay nagbenta ng unregistered securities sa kanilang mga investors na labag sa batas ng US. Ngunit sa tagal po ng kaso ay naging mas komplikado ang issue. Sa maraming pagkakataon ay ipinakita ng Ripple ang kanilang mga ebidensya upang patunayan na ang XRP ay isang digital asset at hindi isang security. Nitong nakarang taon, pabor po ang naging desisyon ng korte kay Ripple na isang malaking tagumpay para sa industriya ng crypto. Gayunpaman ay hindi pa tuluyang tapos ang usapin. Ngayon ay ano na po ang pinakabagong update sa kaso na ito. Yan, base po sa pinakahuling balita natin ay ang lead plaintiff na si Ginoong Bradley Sostak ay nag-file ng panibagong appeal sa US Court of Appeals for the 9th Circuit. Ang appeal na ito ay tungkol po sa $210,591.52 na gastusin na ipinataw po ng korte sa plaintiff matapos manalo ang Ripple sa kaso. Ayon po kay Ginoong Sostak at ng kanyang grupo ay hindi po dapat bayaran ang mga gastos na ito dahil labis na umano ang hinihingi ng Ripple. Bilang tugon, ang Ripple po ay nag-file ng Bill of Cost kung saan nakasaad ang mga detalye ng kanilang ginastos sa litigation. Kabilang dito ang legal fees, expenses sa documentation at iba pa. Ang layunin po ng Ripple ay agarang tapusin ang irrational lawsuit na ito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng community ni XRP? Ayon po sa community ni XRP at ilang mga eksperto, naniniwala po sila na ang kaso sa pagitan ng Ripple at SEC ay malapit na pong matapos. Maraming legal experts, kabilang na po si Ginoong Jeremy Hogan, ang nagsasabi na posibleng tuluyan na pong ma-dismiss ang kaso pagsapit po ng buwan ng April or May ngayong taong ito. Ayon po sa kanila, ang bagong pamunuan ng SEC sa ilalim po ni Ginoong Paul Atkins ay maring hindi na ituloy ang appeal dahil sa kakulangan ng basihan para ipanalo ito. Sa kabila po nito ay inaamin ng XRP community na ang presyo ni XRP ay bagyang naapektuhan sa nakarang linggo. Bumagsak po ito ng 5%, ngunit nananatiling mataas sa $3 na price level. Naniniwala ang maraming investors na ang pagbagsak na ito ay pansamantala lamang at magiging bullish ulit ang presyo kapag tuluyan na pong ma-dismiss ang kaso. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito kung matatapos ang kaso. Ayan. Kung mananalo po ang Ripple ay siyempre posibleng magbigay ito ng mas malinaw na direksyon sa kung paano po i-classify ang cryptocurrencies. Makakabuti po ito sa buong crypto market dahil mababawasan ang takot sa mga legal risk. Maliban dito ay kapag na-dismiss na po ang kaso ay inaasahan po ang malakas na pag-angat ng presyo ni XRP. Ayon po sa ilang mga analyst, posibleng maabot na XRP ang bagong all-time high dahil po sa tiwala ng mga investors. At ang pagkapanalo naman ng Ripple ay maaari pong magpapakita na hindi lahat ng cryptocurrencies ay dapat ituring na securities.
Ito po ay magbibigay ng mas malawak na kumpiyansa sa mga kumpanya at investors na pumasok sa crypto space. At ang panghuli ay para po sa ating mga Pinoy. Ito po ay may magandang pagkakataon upang mag-invest o mag-trade kay XRP. Kung maayos po ang pag-manage sa ating investments, posibleng magdala po ito ng mataas na gain or returns. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na mo sa mga interesado rito kay XRP. Yan, mahalaga pong subaybayan natin ang mga updates sa kasong ito. Sapagkat ang Ripple versus SEC lawsuit ay hindi lamang po ito tungkol kay XRP, kundi pati na rin sa kung paano maapektuhan ang iba pang mga cryptocurrencies. Kaya kapag na-dismiss po ang kaso, ay magkakaroon po ng maaari pong magkaroon ng mataas na adoption ng crypto dito sa Pilipinas. Kapag nakita po ng mga tao na legal itong sa XRP at maging iba pang mga cryptocurrencies, maaari pong mas maraming Pinoy ang mahihikayat na subukan ito. Maliban rito ay ang mabilis na transaction. Isa po sa mga pangunahing gamit ni XRP ay ang mabilis at saka murang cross-border payments nito. Kung maayos po ang sitwasyon nito, maaaring mas lumawak po ang paggamit ng XRP sa remittance industry na malaking bahagi ng ekonomiya dito sa ating bansa o dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang XRP lawsuit ay isa pong mahalagang kaso para sa crypto industry, lalo na para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na unti-unting nag-a-adapt ng digital assets. Kung mananalo po ang Ripple, hindi lang nito itataas ang presyo ni XRP, kundi makakapagbigay din ito ng mas malinaw na pananaw sa kung paano ang tamang pag-regulate sa cryptocurrencies. Gayunpaman ay tandaan po natin na ang crypto market ay volatile. Ang mga traders at saka investors ay kailangan pong mag-ingat sa bawat desisyon. Kaya huwag po natin kalimutang mag-research, gumamit po ng tamang risk management at huwag mag-invest ng higit pa sa kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.